At dahil malapit na nga mga kapatid ang itinakda ng China kung saan ay mapapasakamay nila ang Taiwan by the year 2027, no? Bumubuo ngayon ang Taiwan ng kanilang kamikaze Z drones para labanan ang puwersa ng China, mga tol. Ayon dito sa ating panonoorin mula rito sa First Post, Taiwan builds kamikaze. No, ito galing sa Japanese yung word na kamikaze kung saan parang suicide attack, mga tol, no? Mga sea drones to counter China's threat, no? Kahit na maliit itong bansang to, mga tol, no? Di hamak na mas malaki pa nga ang Luzon kaysa sa Taiwan, mga tol. Maunlad itong bansang to at sila mismo ayaw nila na mapasakop pa dito sa China kahit na ipinagpipilitan ng China na parte ng kanilang bansa etong Taiwan. At sana, mga tol, no, etong mga pinaghahandaan nilang gera ay hindi mangyari. Hopefully, mga tol, no. Ito, panoorin natin mula rito sa First Post. Bigyan natin to ng reaction video and commentary dahil nga kapag may nangyari dito, mga tol, halimbawa nag-invade o nagkaroon na nga ng China invasion dito sa Taiwan, talaga madadamay ang Pilipinas, mga tol, no? Hopefully not. Pero ito, panoorin natin. Now let's talk about Taiwan. It is preparing for a war that hopefully never comes. So eto na nga. Naghahanda na ang Taiwan sa isang gera na sana wag dumating, mga tol. Kasi wala talagang may gusto niyan eh. Yan ni kumbaga kung wala ka na talaga magagawa, mangyayari na, at least handa sila, pero sana wag mangyari. China is threatening the island. It is intensifying military drills and provocations, and Taiwan is boosting its defenses. It is taking some inspiration from Ukraine. Later this month, Taiwan will test a new weapon. It is small and unmanned, but it is built to strike. We're talking about kamikaze sea drones. Taiwan will test these drones. They're designed to detonate on impact. They explode when they hit a surface. They're like your regular drones, low cost, fast moving, and hard to detect. But these drones are also built to operate on the high seas. They're being produced as part of a special program, a program called the Kuai Chi Project. Basically, Taiwan is working on self-reliance. It is trying to develop its own defense technology. Parang ginagamit nga ng Ukraine, no, na kamikaze drone. Papalipad sila ng mga drone at pag may nakakita sila mga nagtatagong Russian soldier doon, i-strike yung drone. Ibabangga niya yung sarili niya, tasasabog siya. Kaya walang kawala. Mahirap, mga tol, kalaban yung ganun. Eto, ganun yung binubuo nitong Taiwan na panglaban, no, sa mga naglalakihang barko nitong China. It doesn't want to rely on Western weapons alone. It wants homemade solutions tailored to Taiwan's geography and focused on tackling the threat from China. Ganun din sana Pilipinas, no? Hindi tayo masyadong nagre-rely sa mga Western weapon. Kailangan nagbi-build din tayo ng sariling atin. Like for example, etong Taiwan, di ba? Yun nga lang kasi, mga tol, tulad nga ng sinabi ko, tiyamak na mas maunlad tong bansang to kaysa sa atin. Anong katibayan? Nagtatrabaho nga dyan yung mga Pilipino eh. Dami nga tayong OFW dyan, imagine mo yun. Kung maunlad ang Pilipinas, ba't pa sila pupunta dyan? Sana nandito na sila sa Pilipinas, di ba? These kamikaze drones fit that description. They're equipped with precision-guided explosives. They will use artificial intelligence to lock in their targets, then navigate autonomously. In other words, these sea drones will not require a pilot. They will be difficult to hack. The drones are small in size, they're quick, so they can evade radars. Oh, matindi pala to. Hindi na siya kailangan ng magko-control sa kanya. And they can move even through shallow waters. Taiwan will test the prototype this month. If the drones pass the test, they will be mass-produced. Taiwan is looking to build as many as 200 units of these killer drones. So like most militaries in the world, Taiwan is turning to drones. And for them, it's part of a broader shift in strategy. They're rethinking their approach towards China.
Wala, Yes, yun na Taiwan talaga needs big weapons to defend itself, but it won't be enough. Not against a force like the PLA. Tama naman. Do pumapalag ang Taiwan, hindi pa rin sapat yun para tapatan ang puwersa ng China, which is sobrang laki. Masyadong malaki. Nalagpasan pa nga nila ang Amerika. Sila may pinakamalaking naval forces, pati Coast Guard sila may pinakamalaki. Kaya alam mo yun, itong Taiwan naman kahit papano, hanggang kaduluduluhan talagang hindi sila papayag na makuha na lang sila ng China. Kaya nga tulad nung sinasabi natin itong nakaraan, masakop man ito ng China, hindi yan magiging ganun kadali. At hindi yan magiging ganun mapayapa. The People's Liberation Army, the Chinese military, it's the biggest military in the world in terms of manpower, the second biggest in terms of resources after the United States. This is what Taiwan is up against. So it is investing in asymmetric warfare, weapons that are smaller, smarter, and cheaper. Tools that can exploit vulnerabilities of aircraft carriers and ships. And this is a signal to Beijing. Taiwan is modernizing its defenses. It is learning from conflicts like Ukraine and innovating with remote-controlled weapons, AI-enabled systems, and new surveillance tools. In fact, Taiwan will spend over $1 billion on drones alone. Starting nila, next year, and over the course of 5 years, the government will invest a budget of nearly $1 billion in the research and development of the drone industry, as well as in the strategic layout of the entire industrial supply chain. Well, etong Taiwan, mga tol, hindi rin nila nais magkaroon ng gera. Pero maganda na yung mahanda pa rin sila, mga tol, kasi hindi rin naman nila kontrolado kung ano yung nasa isip ni Xi Jinping. Ayaw man nila, mga tol, pero 'di ba sabi nga ng China, it's inevitable. Hindi maiiwasan. Magre-reunite ang Taiwan at China. At sabi nga ni ni Pete Hegseth, 'di ba? Imminent. Ibig sabihin, mga tol, talagang nalalapit na. Malapit na. At kung 2025 ngayon, mga tol, year 2025, June. Pero mo, 6 months na lang, December na uli, 2026 na. Ang target ng China, mga tol, 2027. Di natin alam kung anong month. Pwedeng January pa lang, di ba? Nakahanda na sila. Kaya nga araw-araw sila nagre-rehearse. Araw-araw nagsasagawa ng drills itong mga sundalo ni Xi Jinping. Para dito sa isang maliit na isla na to, mga tol. Biruin mo, ganun katinding pinaghahandaan ng China yan. Taiwan is ramping up its defenses and the US is watching closely. They are, after all, Taiwan's largest arms suppliers, the Americans. So the island's principal security partner. Taiwan and the US have a deal. One that clearly states that if China attacks Taiwan, the US will defend it. Di ba? Isa pa 'yon, mga tol, sa problema, sakit ng ulo pa ng China. Hindi lang naman kasi Taiwan talaga ang pwede nilang makatunggali diyan. Kung Taiwan lang kasi baka 3 araw, 1 linggo lang 'yan tapos na Pero hindi Andiyan dedepensa ang Amerika. Alam naman natin, mga tol, kung gaano rin kaalakas tong Amerika. Saka aktibo yung mga sundalo niyan, mga tol. Hindi puro for flexing lang yan. Aktibo yung mga sundalo niyan. Laging napapasabak yan. Kung tapatan lang tayo ng mga aircraft carrier at saka ng mga warship, napakarami ng peklat, napakarami ng gasgas at napakarami ng pinagdaanan yung mga warship ng Amerika kumpara mo sa napakakikinis, napaka-fresh ng mga barko ng China kasi talagang laging nagagamit lang sila for flexing. Although there's also some ambiguity here, the US has never explicitly said that it will honor this commitment. But it is preparing for war and rallying regional allies to protect Taiwan. Kahit naman di naman sabihin natin na hindi talaga sinasabi ng US na i-honor nila yung commitment na yun. Hindi rin naman kasi sila papayag na makontrol ng China etong buong South China Sea, di ba? Apektado din kasi sila dyan. Ultimately, a strong, resolute, and capable network of allies and partners is our key strategic advantage. China envies what we have together. Ooh. And it sees what we can collectively bring to bear on defense. But it's up to all of us to ensure that we live up to that potential by investing.
Pete Hegseth says it is time to invest in better defenses. And that means arming Taiwan and giving them more advanced weapons. Reports say this is already being done. The U.S. is planning to sell more weapons to Taiwan. During Negosyo rin sa US. Trump's first term, the U.S. sold arms worth more than $18 billion to Taiwan. Now, in his second term, Trump wants to do more. He wants more missiles, more drones, and more munitions for Taiwan. And needless to say, Taiwan would welcome that. As China increases military pressure on the island, Taiwan is left with only one option: stock up on defense supplies and hope it never needs them. Tama. Kumbaga insurance, mga tol. Parang insurance yan. Bumibili ka ng insurance, death insurance, health insurance, hospital insurance, pero umaasa ka na wag mong gagamitin yan. Di ba? Kasi mga tol, halimbawa bumili ka ng accident insurance. Ayaw mo naman maaksidente at sino may gustong maaksidente ka, di ba? Pero may insurance ka. Para if ever, wala kang po problemahin. Masakit na nga katawan mo, sasakit pa bulsa mo, di ba? So ganun din mga tol, itong ginagawa ng Taiwan. No, nag-stock sila ng kanilang mga armas, pinapalakas nila yung kanilang depensa, pero umaasa sila na hindi nila kailangan gamitin itong mga bagay na yan. No, ganun naman talaga mga tol eh. At dahil nga nakikita natin ang patuloy na paglago ng military forces ng China, hindi lang Taiwan mga tol eh, dapat lahat ng bansa dito sa Indo-Pacific mga tol at lahat ng bansa rito sa may Southeast Asia o katulad natin mga tol. Diba? Hindi lang tayo dapat nanonood sa ginagawa ng ibang bansa na paghahanda, pagmamodernize ng kanilang mga armas. Dapat tayo rin. Which is yun naman talaga ang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Ang problema hanggang kailan? Hanggang 2028 lang to mga tol. Dahil nga ang Pilipinas every 6 years nagpapalit ng presidente. Diba? Nagpapalit tayo ng presidente. Unlike sa China, mga tol, mukhang hanggang sa kahuli-hulihang hininga ni Xi Jinping, siya mauupong bilang presidente ng China. Kaya yung kanyang goal, yung kanyang plano, tuloy-tuloy yun. Isasakatuparan niya talaga. Unlike dito, mga tol, urong-sulong tayo eh. Isusulong natin soberanya natin. Pag nagpalit ng presidente, depende. Kung aatras, babawi. Pag nagpalit ng presidente, lalaban na naman. Diba? Mo-modernize ang ating mga kasundaluhan. Pag nagpalit ng presidente, atras na naman tayo. Wala na namang yung mga... Kaya nga tingnan niyo yung mga sundalo natin, mga tol, yung army natin na pag-iwanan tayo ng napakalayong panahon. Diba? Kasi ganun lang eh. Nagpapayaman lang lahat. Lagi lang sila nagpapayaman, yung mga nagpapatakbo ng pera dito. Anyway mga tol, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.